Alright? Learnings from Kings. Sa First Kings na po tayo, tinapos po natin yung Propeta Samuel. Ngayon po, pag-usapan natin ang leadership sa pamamagitan po ng mga iba't ibang hari. At pinakasikat po rito ay si Haring Solomon. Ano? Sabi mo nga sa katabi mo, parang Solomonic yung wisdom mo. Can we read together? Ready? Go! Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pat walang karanasan. Ngayon, nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilalan ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon. Nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan, karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong mundo. Amen? Tanungin mo ang katabi mo, ano ba hinihingi mo kay Lord? Sige po, hawakan natin ang mga puso natin. Ha? Pray tayo, Lord, tulungan mo po kami na sa pag-aaral namin ng iba't ibang mga pinuno. Paghahari, we have our own leadership. We pray in the name of Jesus that we would have learnings today. Wisdom from all this. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you. You may all be seated in the presence of the Lord. Ang tindi po nito, no? Mag-aaral tayo ng mga hari. Yung iba po ang tawag po Prime Minister, yung iba po ang tawag Presidente, pero yung sabihin lang po nito ay leadership roles. And we're talking about the Book of Kings. Tinugaygay po kasi, no? Sinubaybayan ng Biblia ang buhay ng mga Hebreo. Pag sinabi pong Hebreo, ito po yung mga Jewish nation na tinatawag po ngayon na Israel. Ang ganda po kasi ng buhay pong ito. Very honest po ang Bible, pinakita paano sila nagtatagumpay at kung paano rin nabibigo. And so, learnings will come. Amen? At ang una pong hari nga po ay si Solomon. Pero hindi po kinuwento lang kung paano siya umangat, pati po pagbagsak niya. Matututo po kasi tayo ron eh. Ha? Kasi po lahat po kayo ay yayaman, lahat kayo magkakapera. Tingnan mo yung katabi mo, kapain mo yung bulsa niyan. Oh, di ba? Sabi mo sa kanya, parang nakahanda ka na sa Christmas gift ko, ha? Di ba? Umanlad po ang Pilipinas talaga. Kaya nakakahiya po kung magrereklamo lang kayo dahil sa inflation. Dumadaan po talaga to, cycle po yan. Ha? Tanggalin natin yon. Mag-thank you pa rin tayo kay Lord kasi may bonus ka pa rin. Ha? Tapos marami pa rin mga generous sa panahong ito. Kaya huwag ka matatrap sa mga maling Diyos. Baka maraming nagpapasalamat, pero ay salamat sa boss ko. Ay salamat sa Amerika. Ay salamat dahil sa extra income. No. Directly say it, Lord, thank you. It is you who blesses. That's how to honor God. And so mga false gods po yun, yung iba pong pinasasalamatan natin. At isa po sa mga, mag-iingat daw po tayo, mag-iingat sa mga asawa. Dapat po hindi offensive sa babae ito, pwede pong mag-ingat din kayo sa asawa niyong lalaki. Kasi baka ayaw magsimba, tapos sasabihin sa'yo, huwag ka na magsimba. Magtinda ka na lang sa palengke kahit linggo, tapos susunod ka sa kanya, no? Kaya dapat po rito ay may personal na paninindigan ka sa iyong buhay, no? Kasi kanya-kanyang tangay eh. O, halika rito, halika. May birthday, kahit linggo, yayayain ka. At kahit may outreach ka na,
niyayaya ka rin kasi nga your influence is still, hindi pa famous yun eh, na ikaw ay pinagpastor sa MCC. Na ikaw, you become a shepherd. And so, wag po kayong gaya-gaya sa iba. No? Ay, yung iba nagmomol naman pagka Sunday. Gaya ka rin, no? Huwag niyo pong ginagalaw yung araw po ng Diyos, yung pera ng Diyos, yung pong puso para sa Diyos. Huwag niyo ginagalaw po yan. Ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gaya-gaya. So, ang aklat po ng hari is a prophetic perspective on how leaders affect spirituality of nations. Pag po nagkamali ng leader, tulad po nung panahon ni Erap, forgive me for mentioning this, nung nagpungsoy na po siya, isa sa dahilan ba't tinapos nang wala sa panahon yung kanyang pamumuno. Okay? So, God is looking for the hearts of kings. Because, like kings, like people. So, gagayahin nyo rin yung hari. So, number 1. Hindi ko po alam kung kaya ko tapusin ito, pero mahaba pong leksyon kasi ito. Pero kung ano lang maabot natin. Number 1. Ang pag-angat ng bansa ay nakasalalay sa uri ng pamumuno. Napakahalaga po talaga leadership. No? Kasi aakayin po nila tayo, sunod lang tayo ng sunod eh. Tulad niyan, nakipag-alliance siya sa Egypt. Bakit? Kursunada niya yung mga prinsesa. And so maya-maya, tinatangay na yung puso niya palayo sa Diyos. Pero nung sa simula, ang ganda eh. Isa po sa mga pinangako ng Diyos sa kanya ay tutuparin yung kahilingan. Ano yun? I will grant you administrative prowess. Sabi niya, Lord, bata pa po ako, hindi ko kayang mamalaya. Maging mayor, hindi ko kayang maging barangay captain. Sabi niya, I will grant you what you wish. I will grant you wisdom. Pero sa tuwa po ni Lord, pati po yung hindi niya ibibigay. Sabi niya, ibibigay ko rin ang mga bagay na hindi mo hiningi. 3. Nakakatuwa po ito. No? Sabi niya, una, hindi mo hiningi yung kayamanan, bibigay ko. Tapos hindi mo hiningi yung maraming honor, bibigay ko. Okay? Meron pa siyang isang hiningi. Meron pa siyang isang hindi hiningi, binanggit ni Lord. Mabuti, sabi niya, hindi mo hiningi na mamatay na sana yung kapitbahay mo. Oo, sabi ni Lord. Binanggit ni Lord. That's very important. Huwag kayong magwi-wish ng kamatayan ng inyong biyanan, ng inyong boss, ng inyong karibal sa pag-ibig. Huwag niyong pagpe-pray na sana mapahamak sila. Okay? Natuwa si Lord, sabi niya, i-bless kita. I will give you more friends because of that. Alam niyo po ba na pag si Lord na nangako, kayang-kaya niyang pabilisin ang pagunlad mo? He does that. Biro mo, youth lang siya, bigla siya naging hari. Okay? And he has no riches, tatay lang niya mayaman, all of a sudden, the riches of the nation was given to him. God can speed up your prosperity also. And then, I was looking at the book of Job. Nire-review ko po yung background kasi ng mga ito. Poetic book din po ito. Merong isang instance, binitawan ng Diyos tong salitang to. Sabi niya, ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. Kaya palang ibalik ni Lord yung nawala dahil sa pandemic eh. Nang ipanalangin nito ang 3 kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw tinutukoy, dodoblehin daw yung income mo. Amen? God can bless you. He can double. He can speed up. God can hasten. Pero si Lord po ang gagawa nun. Ang ayoko po, mag-join tayo ron sa mga get rich quick. Yung bang nanlalaki mata mo, ang laki ng kita pare. Wala kang kahirap-hirap dito. Lagay mo lang yung 200,000 mo dyan. Ang dami na po naloko doon. No? Tapos ngayon po, nakita ko, hindi ko lang nailagay dito, ang dami po nagpapautang ngayon. Ang dami nagpapautang. Sabi niya, gusto mo 20,000, 30,000, nasa Facebook po lahat yan. Tingnan niyo po yung comment. Nagmumumura po yung mga tao na, huwag kayong sasali dyan, mga sakim yung mga yan, ang laki ng interest. Huwag po kayong masyadong mahilig sa mga utang-utang. Okay? God can bless you. Amen? Sabihin nga natin malakas yun, Lord, kayang-kaya mo pala na pabilisin ang aking pagunlad. Nagtitiwala po ako sa iyo lamang. Amen? Also, pwede palang walang kahirap-hirap ang pagunlad. Ano ba? Pwedeng mapamanahan ka. Pwede rin yun, di ba? God can decide that for you.
And so, ang sinasabi lang po ng Biblia, ilapit mo yung buhay mo sa Diyos. Kasi siya pa lang po pwedeng, yung titirahin mo ng 10 years sa Saudi, pwede palang bigay sa iyo ni Lord ng 1 year lang dito. Can you believe that? Oo. Dito itong kay Job na naman, no? Sabi niya, lahat ng kapatid nito at mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya. At bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at sing-sing na ginto. All of a sudden, bigla po siyang, kanina walang-wala ako, galing ako sa sakit eh. Sabi niya, all of a sudden, the neighborhood was touched by the Lord. It happened also to Israel. Nung papaalis na po sila galing sa Egypt, nagmamadali po sila. Kinatok ng Diyos ang puso ng mga Egyptians para bigay yung mga alahas nila. Para pag-alis ng mga Egyptians, dun sa 400 years na pagtatrabaho nila, meron man lang silang dala. From poverty to riches, God can accelerate you. Amen? Amen? Do you have that faith? Kasi po itong Biblia, nagtuturo po lahat ng to ng galaw ng Diyos. And so God can bless people with acceleration. Amen? Sabi nga natin na malakas yan, Lord, the Lord can accelerate my prosperity. Tapos, kayang di mapantayan. Nino man ang pagunlad mo. Hindi lang yung umunlad ka, kaya rin ni Lord na ikaw wala kang kapantay sa ipagunlad. And He did that to Solomon. Now, may konti lang mga kwento muna ako sa inyo. Kasi baka hindi nyo ma-imagine. Nung araw siguro madaling mo yumaman. Ito pong hari na ikukwento ko sa inyo, itong bansang to, ang tawag po rito ay UAE. Mga 4 na bansa po yan. Parang United States ito, United Arab Emirates. Pag ikaw citizen ka, meron po palang mga benefits yan. Meron po mga advantage. Okay? Ito, pag kinuwento ko sa inyo, nanganganib po ang bansang Pilipinas na maubos po tayo. Number 1, libre po magpa-hospital. Pagkapanganak mo pa lang, libre. Tapos po yung 9 months na consultation, medicine, vitamin, sagot po ng gobyerno yun. Ganun ho kalupit. Lahat ng klaseng karamdaman, basta pumunta ka lang sa kanila, gamutin niyo ako, meron ng COVID. Sagot po nila yan, 100%. Galing, di ba? Sabi mo sa katayo mo, lumipat na tayo. Number 2, kapag po naman yung treatment hindi available sa UAE, wala silang doktor tungkol dyan sa sakit mo, kung ano man yan, the government sponsors you for advanced treatment abroad and the cost of an accompanying family. Sabi nung apo, sama rin po ako, libre po yun, sasagutin po ng gobyerno. Yung 19 na pupunta sa Amerika, papagamot po yung isa lang. Sagot po ng gobyerno. Ganun ho kalupit. Are you with me? Pag mayaman pong estado, ganun. Education is free. Ngayon, sabi ko, parang parehas lang naman ng Pilipinas, yung primary sa secondary. Pero the government provides, kasi po hindi lahat interesadong mag-aral doon. Sa yaman po nila, yung mga anak po ron, kukumbinsihin pa ng gobyerno mag-college. Kasi yung primary sa secondary, magbasa, magsulat, mag-mathematics, and all that. Pero magka-college, hindi na, Dad, ako na bahala sa negosyo natin, wala. And so, if there be any interest like medicine, di ba? And law, governance, pag-aaralin po nila as far as overseas universities, covering all cost of living allowance. Sabi mo nga sa katayo mo, alam mo bang Arabo ko? Number 4, ito malupit. The government also gives a lot of grants for housing, providing lands for free, as well as providing established homes. Kung gusto mo condo, established na, o gusto mo lote lang, tutulungan ka nila magpadayo. Basta nag-asawa ka, bibigyan ka, wala kang bahay, sige, okay na. Amen? Ito pinakamalupit. Pag gusto mo mag-asawa, ang isang Emirati, bibigyan po, ito po, when I was reading this, bibigyan ka minimum $20,000, makasal ka lang. Sabi mo sa katayo mo, Sus Mariosep. Ang tindi, di ba? Ganyan ho pala pag mayaman ng isang estado, mayaman ng gobyerno mo. Ang sikreto po nila, alam po ninyo yan, yung langis po yan, plus other investments all over the world.
Pero okay pa rin po sa Pilipinas, di ho ba? Tawa-tawa kayo dyan. Ang sarap dito na itataas niyo yung paa niyo kahit walang aircon, di ba? Ay doon, kailangan mag-aircon ka muna. Init ho, ano? Na, ito na ha. Pinasadaan ko lang ng konti yon kasi po nangyayari po pala yan hanggang ngayon. God can bless nations. And God can bless you too. Basta itama lang yung puso po sa Diyos. What are the practical secrets of Solomon's wealth? Practical lang po, yung pong mga dahilan. Kasi binigyan siya ni Lord ng wisdom eh. So number 1 ha, taxation. Lahat po ng kinubkob nilang bansa, plus the citizenry. Hindi po katulad sa UAE. Doon sa UAE po, walang tax po ron eh. Ha? Eto, sila po piniga ng gusto ang lahat ng mga kinubkob nilang bansa, kaya nagbabayad ng buwis. Naglilingkod pa. You can be, wala kayong pera, forced labor. Pagtatayo nyo ako ng gusali, libre dahil sa alipin namin kayo. Yun lang po ang mga pangit nung sa panahon ni Solomon. Kasi po, isa sa mga hindi ginalaw ng Bible is slavery. Wala pong commentary si Jesus dyan. No? Panahon ni Joseph, yung taxation po, malupit. Lahat ng walang makain, bibigyan namin ng pagkain, bigay mo sa akin ng lupa. And so, yung panahon ng paraon, siya ho, may-ari ng buong mundo. Ganun ho. Kapag makapangyarihan ka ho pala. And so, pag itong mga crisis na ganito, mapipilitan kayo, ibenta yung bukid sa pamahalaan pag meron pong mga gulo. Okay? So, pag-pray natin, hindi mangyayari sa atin yung mga ganyan. Number 2, isa po sa dahilan ba't yumayaman ang isang bansa pag wala pong gyera. Amen? So, itong mga banta ng gyera, wars and rumors of wars are threatening prosperity. Because peace is equals wealth. So, kasama po, wag po kayong yung alam mo yun, yung nambubuyo kayo. Di ba? Kasi po pagka nagpatayan yung kapitbahay nyo na lang, makukulong po yung isa, ibig sabihin po nun, yung lahat ng anak niya maghihirap na pag nakulong na po yun. And so, wag nyong sasaw-saw dyan sa mga China na yan. Di ba? Sabi nyo, lusupin na yung China, palubugin yung mga barkong yan, tawagin si Aquaman. Oh, ganun, gumaganon na eh. Si Cardo, yari sila. Hindi po. Kailangan po maunawaan nyo, kung walang gera, mas mabuti. Amen? Alright? So, walang gumagambala sa kanyang kaharian, so tuloy-tuloy po yung progress niya. Ang isa pong dahilan, ito pa, ginagamit na rin po ng Pilipino ngayon to, Israel ginagamit po hanggang ngayon. Isa po sa mga yaman ng Israel, ang income po nila because of tourism. Ituturo lang po nila, dito pinanganak si Jesus. Kahit hindi naman sigurado. Ano? Itong batong ito, hinigan ni Jesus yan. Lahat po, style po nila. Itong tubig na to, sa Jordan to. Dito naligo si Jesus. Ganun po yung style nila. Minsan may kwintas, mga bato-bato nakalagay. Bato ho, hindi diamante. Napakamahal. Dahil po, galing sa Jerusalem. Tourism. Okay? Now, si Solomon po dinadayo dahil sa kanyang karunungan. Nung makita pa lang nung reyna ng Sheba, halimbawa, yung kanyang mga tauhan, magandang uniforme, at pag gumalaw sila, ang ganda po ng kanilang mga kilos, paano sila gumalang sa hari. It is a talk of the world. And so the world pays tributes to the king. Wala pong dadalaw sa hari, uy, mayaman na yan Wala akong pwedeng dumalaw nang walang regalo. You cannot come to any king empty-handed. That's a policy of a kingdom. And so, pasok po ng malaking kayamanan. No? Ano yun? Dinadayo siya ng maraming tao, mga hari, upang mapakinggan ang kanyang mga kawikaan. Siya lang ho merong ganun ng araw. Meron pa bang tumutula dito sa inyo? Sabi mo, may tumutula ho. Yayaman ho kayo nung panahon ni Solomon. Ngayon ho, kailangan rapper. Tourism. Ang binibenta natin dito sa Pilipinas, yung mga seashores po natin, di ba? Magaganda. Yung mga falls natin, medyo kailangan gawan pa ng kalsada. Buti na lang, yung pinsal, nagawa na ng kalsada, Rene, maganda na, pwede na. Libre kami, libre, ha? Okay. May tubig ba? Mabuti, may tubig ngayon. Ay, umuulan na nga pala. Malakas na yun, ha? Malakas na. Nung dinila ko ni Rene minsan, ay summer yata Ngayon, malakas na. Okay, good. So, tourism can make a nation prosperous.
Baka dyan po sa bahayan nyo. Doon po sa Aurora, minsan napunta po ako ron, meron po silang pinagmamalaki na 100 years, centenaryong puno. Sa bakuran niya, dinadayo rin po. Entrance fee yata ay pa 20-20 lang. Biro mo yun? I-announce mo lang na yung puno mong malaki ay centenaryo. Sa panahon po natin ngayon, hindi lang po mga gobyerno ang mayaman, ha? Gusto ko rin ikwento to. Mga simbahan po, nagyamanan din po sa panahon ito ngayon. Ang isa po sa pinakamayaman ay the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints in the U.S. Kaya po, pagdating dito, sila po yung may mga naglalakad ng mga Amerikano dyan, may nakalagay dito, Elder Sushi. Mga ganon. Okay? Nakalagay yan dito sa dibdib. Tapos meron po silang malalaki, matutulis na mga simbahan. Why? America can finance Asia in terms of building churches. Okay? So, naghahari rin po yung mga yan dahil sa isang prinsipyo. Of course, the Catholic Church in Vatican is worth 33 billion. No? Meron pong isang Catholic Church na, movement din po ito, yung Opus Dei. Andito rin po sa Pilipinas yan, 3 billion ang worth po nila. Okay? Sa mga protestante po naman, mga born again, isa po sa sikat, malibang kila Joel Austin, sila Joseph Prince, ito po si Benny Hinn, sobrang yaman. Ito po pinakamayaman sa kanila, si Kenneth Copeland, meron pong 3 eroplano. Ganun po kalupit. Okay? All of this because of the gifts and offerings of people. And so, isa po sa mga pinag-aaralan ngayon ng mga pastor, dapat ay hindi ipinapangalan sa kanila yung mga ministries. Okay? Dapat po talaga. Tama po yung ginagawa po natin. We have a council so that the money will be screened. Hindi po dapat pampayaman ng pastor. Okay? So, siya po well-criticized sa buong mundo dahil sa nakapangalan po sa kanya lahat. So, ano mangyayari kung yumayaman ka na? Ito na, pinag-usapan natin yung mga hari, mga gobyerno, mga simbahan. By the way, sa Pilipinas po, isa po sa mga yumaman si Kibuloy, no? Ayun, napakayaman po. Doon sa Davao. Pagbaba mo pa lang ng eroplano, tanaw mo po yung simbahan po nila kagad. At yung mga tao po nila kung ano-ano mga binebenta. Dami po lang fundraising program. And so, isa po sa kaso ni Kibuloy is money. Nagdala po siya ng katakot-takot na dolyar sa Amerika at nahuli po siya ron. Ano? Saka po human trade. Nagpapasok po siya ng maraming mga tao ron. Pero ongoing po yung kaso, hindi pa naman po napapatunayan sa dami ng pera. Okay? Now, pag-usapan na natin yung sa inyo. Okay? Sabi mo sa katayo mo, pera mo na pag-uusapan. Ito na. Ano ang nangyayari ba kung marami ka ng savings? Kung marami ka ng pera? Marahil hindi ka tulad ni Solomon. Hindi ka kasing yaman ni Solomon, subalit, sa pakiramdam mo, umangat ka na dyan sa katabi mo. At talaga namang may bago ka ng TV, flat screen, tapos yung rep mo, ay dati ganito kalaki, ngayon ganito na kalaki. At yung washing machine mo, naglalabang mag-isa, sinasampay pang mag-isa. Ganun katindi. Nagsasampay yung washing machine. Pero pag nangyari yan, nag-i-enjoy ka talaga. Nakaka-enjoy po naman talaga ang pera, no? Lahat kakainin mo. Huh? Let me read to you how Solomon enjoyed his money. Sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Oh, sabi niya, tremendous wealth, let me enjoy it. Magpakasaya ka, sabi niya sa kanyang sarili. Ha? So naranasan ko ang halakhak. Ipinasya kong magpakalasing sa alak. Ay, talaga ho pala nakakasaya ang alak. Sinubukan ko yun, sabi ni Solomon. Lahat ng klase, vodka sa Russia, yung San Miguel ng Pilipinas, sinubukan ko lahat yan. Ay, masaya nga! Lalo na pag at the height of your drunkenness. Okay? Meron pa po bang mga MCC na mga manginginom dito? Masaya, di ho ba? Yayain nyo naman ako paminsan-minsan. Okay? Nakagawa ako ng mga dakilang bagay, nakapagtayo ako ng malalaking bahay, at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Ang tindi ho nun. Ha? Imagine, paglakad mo ng konti sa bakuran mo ay pipitas ka ng ubas. Ano?
Tapos maliligo ka, yung isang bungkos, lalagay mo sa ulo mo. Ano? Galing. Kaya po walang cancer si Solomon, haba ng buhay niya, sapagkat ubas eh. Ganda. Bumili ako ng mga aliping babae. Ito na masaya. At lalaki. Ang mga aliping ko ay nagkaanak na sa aking mga tauhan. Dami niya pong staff, multiple staff. So sabi niya, ito, tagalinis ng kuko. Okay? Ito naman, tagatinga. Ito naman, tagakuto. Multiple staff. Lalaki, babae, magaling to. Stay ka na dyan, mag-asawa ka na, dyan na kayo magkaanak. Ito yung bahay niya. Mayaman eh. Amen? Enjoy talaga. Ang kawan ko ay ubod ng dami. Walang kasing dami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. He enjoyed the cattle. Huh? Yung mga, ano yan, baka, tupa, siguro meron din siyang rabbit, siguro meron din siyang shih tzu. Okay? Hindi pala cattle yun. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto. Ang daming regalo eh. Mula sa mga lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit na babae at lalaki. He tried entertainment. Hindi na siya pupunta sa SM para manood ng sine. Andiyan na yung mga nag-a-acting, mga singer. Marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Ako yun, sabi niya. Nung binilang po yan, about 700 wives. Are you with me? Lumungkot naman kayo. And 300 concubines. Iba po yung asawa, yung pinakasalan, iba po yung mga kirida lang. Basta pag nakita niya, maganda yan ha. Anong barangay yan? Magandingay? Okay, sige. Maganda yan ha. Ano yan? Taga-saan yan? Gabaldon? Oo, sige. Sama mo yan. May harem po sila. So he really enjoyed his money. Taas ng kamay lahat ng lalaki. Gusto niyo ba yan? Solomonic enjoyment, no? Eto na ha. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. God can really allow that you enjoy your money. Amen? That's a gift from God. He allowed Solomon to enjoy his money. Wag lang ho siguro yung ganong karaming babae. Okay? At meron nakalimutan lang si Solomon. Wala po sa program niya rito yung sharing. Wala po yun. Mamaya, dad. Kaya po, ang dulo ng lahat, dahil po hindi po siya marunong, in-enjoy niya lang yung pera niya. Nagbiyahe siya, sumakay siya ng Cebu Pacific, lahat siya, no? Nag-cruise siya, lahat siya in-enjoy niya. Pero, ito po ang dulo. Itong resulta, trahedya po ito. Subalit, kinamuhian ko ang buhay. Sapagkat pawang kahirapan lamang ang dinulot sa akin ito, pambihira. Lahat nga ay walang kabuluhan, tulad lang ito ng paghahabol ng hangin. Nung matanda na po siya, bigla po siyang na-depressed. Ito na ba yun? Kasi when you reach a peak, after the pursuit of all this, tikman ko nga to, meron nga ako dapat nito, yung magagandang kabayo, meron po siya. He traveled a lot, he built buildings, he built gardens, he received all the praises of the world. Sa dulo, yun na ba yun? Ito na ba yung buhay? And so, kita po ninyo, tayo, papunta pa lang doon, gusto natin yon marating. Yung iba mamamatay na hindi nakukuha yon, pero wag na ho kayong manghinayang. Kasi po pala, if without the Lord in your life, just you and your wealth and your enjoyment. So dapat magpasalamat na po tayo sapagkat hindi po tayo nadidepress tulad niyan. Amen? Amen? Are you with me? Nakaka-depress po yung walang challenge eh. Wala na akong problema sa buhay, lahat kaya ibigay ng pera. And so hindi ko po alam kung ano magiging problema ng mga nasa Dubai, nasa Qatar, sapagkat lahat provided na ng gobyerno. Pastor, presidente, prime minister, hari, hindi ho ako mautot. Lahat sosolvin mo na. Hindi ho ako maiyak. Sige, paiyakin kita. Hindi ho ako matawa. Sige, papatawanin kita. Nakaka-depress ho pala yung buhay na gano'n. Ibalik niyo ang pasasalamat niyo sa Diyos dahil you are filled with challenges in life. Amen? Kasi po, kompleto po ang buhay. Balanse po yan. Pag nagreklamo yung estudyante, ano ba naman yan? Ang daming requirements.
Ano gusto mo? Marcha lang sa graduation? Hindi po pwede yun. That's part of life. Nakaka-depress pala. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, kausapin mo, liyog-yogin mo na nga yan. Puro ka pangarap. Nakaka-depress pala yung pangarap mo. So, ang bilin po ni Solomon, huwag mawawala sa hulog kung yayaman. Amen? Amen. Huwag kang mawawala sa hulog. Dapat balanse ang buhay eh. You got to be aligned with the programs of the Lord. Kasi habang hindi ka pa yumayaman, ito ang sinasabi natin eh. Ha? Naisip nyo na ba ito? Nasabi nyo ito. Nasabi nyo ito. Pag ako yumaman, tutulong ako sa mahihirap. Nasabi nyo na ba yan? Pag ako yumaman, gagawa ako ng ampunan. Lahat ng mga bata sa kalsada, ampunin ko yan. Nasabi nyo ba yan? Ito. Magpapaaral ako ng pamangkin. Lahat ng nakita ko mga hirap na hirap magbayad ng tuition, ay, naku, babayaran ko yan. Uy, meron po palang gumagawa nito, nabasa ko lang. Pupunta siya sa ospital, titingnan niya yung mga problemado, yung malalaki yung bills, babayaran niya. Pilipino po. Pilipino. Artista. Okay? So, ang ganda eh. Ayoko lang banggitin yung pangalan ngayon kasi baka mamaya po ay magpa-hospital kayo. Meron po palang tamang paggagamitan ng pera. Pero ang problema po, pangarap yan habang walang pera. Umpisahan mo na. Magparal ka ng pamangkin kahit hirap ka. Amen? Kasi po hindi nyo po magagawa yan. Matutukso po kayo talaga. Kukuha ka kagad ng ticket. 10 aeroplano sasakyan ko, sabay-sabay. Biro mo yan. Sa dami ng pera, hindi na eh. Eto, alam nyo po ba na hindi nyo magagawa yan pag may pera na po kayo? Pag nagkapera ako, magmi-mission ako, hindi nyo magagawa yan. Kasi po, pag nagkapera po kayo, magninegosyo po kayo. Saka, pupunta sa Boracay. And so, pang-mission po talaga para sa mga walang pera po talaga ito. Yung siya lang nagbubulay-bulay ng plano ni Lord sa buhay niya. So, sabi mo sa katabi mo ulit, huwag mo na sasabihin yan, ha? You got to believe me, Lord, ito po yung resources ko ngayon. Ito po yung para sa akin. Ito po para sa church po itong 10% na ito. Yung pong iba ay itutulong ko kagad dun sa nangangailangan. Kahit may pangangailangan din po ako. That's how we say it. So, 3 po ito na pampaligaw. Karamihan po ay naliligaw. What's your passion? Okay? Halimbawa, sasabihin nyo, magninegosyo ako. Naku po, kung di po kayo marunong dyan, ano ba nakita nyo, no? Uy, may kausap ako nung isang araw, sabi niya, ang ganda nung space na yon. Alam mo, maganda dyan, car wash. Ano ka, marunong ka bang mag-car wash? Kasi po, kapag hindi po kayo marunong, naisip nyo lang na ang lakas ng kita niyan, ang lakas kumita, oh. Pag hindi po kayo marunong, yung pong kinuha nyo mga tauhan, aalis, sarado na. Naunawan nyo po ba yan? Naisip niya, uy, ang lakas ng lugawan, ang lakas ng pansitan. Di, nagbukas siya, kinuha niya itong magaling magluto, nagkasakit. Sarado. You got to think like this. Dapat po, hindi lang po yung, malaki kita. Hindi lang po ganon. Dapat po pala ay marunong ka doon sa aspetong yan. Ikaw mismo magte-train ng tao, that should be the right system. Hindi yung, kunin kita, natukso po siya. Ang laki ng kita. Kinuha niya yung kanyang mga tauhan, nilipat sa ibang lugar, at iniwanan ka. Why? They don't have loyalty to you. Swelduhan mo lang siya. And so, kung hindi po nyo linya yung isang bagay, you got to think like this, what is really my passion? Am I a teacher? Di magtatayo ako ng school, di ba? Ng nursery, yung mga busy nagtatrabaho, aalagaan ko yung anak nila kasi I love children. And so, mawala lahat ng tauhan, tutuloy po yun. Kasi, andun ka. Are you with me? Now, number 2. Ito pala, sabi ni Solomon to, ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. Wow! Sa experience po ni Solomon, yung paghahari niya, he can get many things. Pero sabi niya, dami kong tinulungan tao. Ang dulo pa rin, ang daming idea, ang dami niyang gustong gawin. Ang dulo, balisa, maraming hinanakit. May gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. That's how heavy the responsibility of wealth is. So, huwag po kayo nagtatampo. Ba't ba konti kasi ang pera ko? No. Wealth produces so much pain also.
Especially when dealing with people. Kumuha po ng tauhan. Magaling po siya na mananahi po siya. So lumakas po yung kanyang mga shorts lang po, no? Shorts, basketball shorts, mga sando. Siya po tumatahe. Kumuha rin po siya ng tauhan. Maya-maya, eto na. Pastor, pag kumuha ka pala ng tao, nag-aaway, nagkakabuntisan. Lahat po ng problema, sabi niya, nasa paggawa ng pera. So, wag po niyong isipin na money is just fun. It is also painful. Are you with me? This is what the scripture is saying. Number 2, what's your worship when you have money? Ito na, nagkaroon ka na ng sweldo, na-promote ka, na-doble na kagad, answered prayer ka. Pero, may nangyari po kay Solomon nung nagkaroon po siya ng maraming pera. Ipinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa ng mga banyagang ito. Inisa-isa po yun, mga Egyptians and all that. Sabi niya, huwag kayong mag-aasawa ng mga lahing yan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. So make sure your boyfriend, sabihin niyo sa mga anak niya, yung mapapangasawa mo anak, dapat gusto rin niya sumamba kay Jesus. Amen? Kasi talagang ilalayo po tayo ng asawa po natin. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ito po yung kanyang kasaysayan. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So hindi po sa umpisa. Sa umpisa, sabi niya, si Yahweh lang Diyos natin, ha? Dito tayo sa MCC magsisimba, ha? Pero nung matanda na, kauugit, ang kulit ng asawa niya, sama ka naman sa church namin minsan. Eto na. Sumamba ka naman kay Baal. Mag-offering ka naman kay Baal. Natangay na po siya. Nung matanda na po siya, sabi niya, sige na nga. Eto na. Para tumigil ka lang. Pero nagustuhan po niya. Nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. What a sad commentary in old age. Because faith should not only be at the beginning of your life, not only when you're strong and young. Faith should be in your heart in great appreciation and adoration of God because of what He did in your life. It should be until the end. Pero wag po kayo magsasalita ngayon, ay ako hindi mangyayari sa akin yan. Hindi po. Kailangan po magpalalim po tayo talaga. Magbasa po talaga tayo ng Biblia. Lagi po tayong makipagtalastasan sa mga kapatiran ukol sa kanilang mga karanasan at kabiguan. Bakit po? Sapagkat maya-advance po sa isip natin ang mga potensyal na panganib na nangyayari sa iba upang manatili ka sa iyong pananalig, paglilingkod sa Diyos. Amen? Hawakan natin nga yung puso natin. Sabihin natin kay Lord ta, Lord, bantayan mo po ako pag nagkakapera. In Jesus' name. Amen. Amen? No? Alam nyo, para hindi po kayo matukso, the antidote for so much greed is generosity. You got to give to the Lord. Give to your friends. Practicein nyo po yan habang konti pa lang ang pera. Number 3, what's your attitude? Okay? What's your passion? What's your worship? And then, what's your attitude? No? Minsan po nagalit si Solomon. Hari di ba? Pag hari ka, gusto mo makukuha mo lahat ng bagay. Meron pong 3 na makukulit. In-enumerate po dyan sa 1 Kings 11. Tataka siya, ang dami nilang kabayo, ang dami nilang kawal, hindi niya mahuli itong mga kaaway. Lumalaban po sa kanya. Kasi po, sumamba na po siya sa Diyos-Diyosan, si Yahweh mismo nagbigay ng sakit ng ulo sa kanya. Binigyan siya ng 3 kaaway, hindi niya mapatay-patay. Sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam. Biro mo, yung oras mo ngayon naubos na sa pagpapatay ng kapwa. Papatayin ko nga to. Ang daming pera eh. Hindi ko po alam magkano sa Nueva Ecija ang pagpatay ng kaaway. Pero sabi nila, 1 basong kape lang eh. Pag nagalit ka, Pastor, kape lang, pwede na, ako nang bahala. Mag-ingat po kayo because sometimes you feel very powerful and you spend your life pursuing enemies. Don't. Sawayin niyo po yung sarili niyo. Konting lamig lang, konting lamig lang. Mainit sa impyerno. And so, nagkaroon siya ng kaaway, at nanatili siya hanggang sa pagkamatay ni Solomon. May mga tao pong ang favorite nila, I will be your enemy till the last breath, till the last drop of your blood. Hinintay lang po siyang mamatay, inasar lang po siya ng inasar.
Huwag niyo pong uubusin ang buhay niyo sa mga bully, sa mga nang-aasar sa inyo sa Facebook. Sayang po yung buhay. Mag-enjoy po tayo mabuti. Amen? So, meron lang po 3 bilin. Number 1, enjoy your wealth. Amen? Okay lang po yan. Hindi po masama, hindi po kayo nagkakasala kung gusto niyo bumili ng ticket mamaya papunta sa Porac, Pampanga. No? Pero kailangan niyo po ito. Huwag niyo sosolohin po. Isa po sa namali si Solomon doon sinolo po niya. Share your wealth. No? Ang hindi lang po sineshare asawa. No? And then finally, use your wealth for God's purpose. Amen? Ito po ang isang talata from the Apostle Paul. Can we read together? Ready? Go on. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Look at these words. Nagbibigay po pala siya para sumaya ka talaga. Amen? So God wants you to enjoy your wealth. Ang problema po, there is also a warning. Huwag magmamataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Tama po si Kuya Mario kanina, mahuubos din po yung langis sa UAE. Pero kailangan po, nakakabit ang puso natin sa Diyos na nagpapala. Alam niyo ba't maganda sa Pilipinas? Let me tell you this. Ang dami po natin dinaanan, gera, bagyo, lindol, and others. Habang napapadyos ko po kayo, natatawag niyo pa ang pangalan ng Panginoon. These are good signs that you are on the right track. Yung sabihin, meron po kayong inaasahan pa sa labas ng inyong sarili, and that is to the Lord. Pag kasi inasahan nyo na lang yung bago nyong laptop, bagong cellphone, yung pondo nyo sa bangko, at mga access sa inyong mga kaibigan nagpapapondo, and then God will be grieved, and He will leave you. Alam niyo po, ibig sabihin lang ng protection. Ibig sabihin lang po, nandyan yung kamay ng Diyos kasi sa atin. Sabi nung iba, bakit yung iba, may mga dilubyo yung mga lugar nila? Inalyze po kasi ng Diyos yung kamay niya sa lugar na yan. May it be that God's hands will never depart from you. Tayo po tayong lahat. Hawakan natin ating mga puso, manalangin tayo sa Panginoon. Kausapin natin siya, Panginoon, gusto ko po talaga yumaman. Mapanganib po pala. Gusto ko po talaga maging masaya lang sa buhay. Tulungan mo po ako ng tamang pagsasaya. Come on, speak to the Lord. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng mabuting kalusugan, sapagkat kahit wala po kayong pera, kung malusog po kayo, masaya po kayo. Alisin natin ang mga reklamo sa ating mga puso. Palitan natin ito ng pagsamba at pasasalamat. Ask God that you will always be adoring God and serving God. Come on, speak to Him. Dalawin po kami sa aming mga tahanan, Panginoon, at sa aming mga pag-iisa. Matutunan namin pakinggan ang mga tinig mo na maglalayo sa amin sa mga dilubyo ng labis na paghahangad. Puspusin mo kami ng iyong mga salita. Turuan mo kaming umibig at tanggapin namin ang kahabagan ng langit. Salamat po sa iyo. Sa pagtitipong ito na aalalahanin namin ang banal na hapunan kung saan ikaw ay pinili mong magdusa alang-alang sa amin. Bless this event now. In Jesus' name. Amen.